Dito po ang ating ikatulong na Santa Misa. Mga kapatid, sa loob ng isang taon, isang linggo na, swertein po tayo na makinig ng dalawang ebanghelyo sa loob ng isang misa ay itong araw nito, Linggo ng Palaspas. Katulad na narinig po natin, bago tayong simula ng misa, meron na tayo isang ebanghelyo tungkol sa solemn entry ng Panginoong Yesus sa siyudad ng Jerusalem. At ngayon, narinig po natin ang pagpasakit ng Panginoon, passion ng Panginoon ayon kay si San Lucas. Itong pagpapakasakit ng Panginoon, narinig po natin ulit sa darating na Biyernes Santo, ayon kay si San Juan. Para sa ating pagninilay, mga kapatid, makinig po natin at let us take that unang ebanghelyo tungkol sa solemn entry ng Panginoong Jesus. Alam din natin, mga kapatid, itong taon na ito, taon ng yubileo, taon ng pag-asa. Ngayon, isang special na araw, ialay natin ang ating buhay sa ating mahal na Panginoong Jesus. Amen? So, sa ating inang simbahan, sabihin po sa atin lahat, mga kapatid, sa itong araw na ito, sabihin niya, ibigay natin ang Panginoon. Give it to the Lord. Ano ba ibigay natin? Ibigay natin ang ating sarili. Bakit ba tayo ibigay sa Kanya? Dahil kailangan ang Panginoon. Narinig po natin datunan pag-unang ebanghelyo. Kapag dumating na si Jesus ang Kanyang mga alagad doon sa lugar ng Bethphage at Bethania. Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, pupunta kayo sa malapit na nayon. Ngayon, sabihin din niya sa atin, pupunta kayo sa malapit na nayon. Pupunta kayo sa Bagumbong. Pupunta kayo sa Barangay 173. Pupunta kayo sa Barangay 171. Ano ba natagpuan nila doon, mga kapatid? Siyempre, natagpuan nila po tayo. Ito sabihin ng Panginoon, ibigay mo sa Kanya. Bakit ba? Kailangan ang Panginoon. Kapag dumating na itong Kanyang mga alaga doon sa lugar na sinabi ni Lord, natagpuan nila isang bisirong asno. Tanong ng mga tao, may-ari, bakit kalagyan? Sinabi nilang simple nga bagay, kailangan ang Panginoon. Mga kapatid, ito rin sabihin ng Panginoon Yesus sa atin lahat, kailangan kayo sa aking buhay, sabihin ng Panginoon. Amen? That is why ibigay natin sa ating sarili sa Panginoong Jesus. Amen? Amen? Kung ibigay natin, mga kapatid, siguro sa isipin natin, tayo, ano ba tayo? Simple nga tao, very insignificant na, katulad ng itong bisirong asno. Itong bisirong asno, maliit na maliit. Hindi katulad isang mamang asno, malaki na. Hindi katulad ng isang kabayo, malaki. Hindi lang katulad ng isang karabaw, mas malaki pa. Di ba, no? Parang bisirong asno, maliit. Siguro sa isip natin, ganun lang tayo. Insignificant tayo. Parang walang halaga. Ganun din siguro isip ng mga kapwa natin tungkol sa atin. Very insignificant na. Pero mga kapatid, sabihin ng Panginoon, kahit ano nga, ibigay mo sarili mo sa akin. Bakit ba, mga kapatid? Dahil kailangan ang Panginoon. Kahit insignificant na ang tingin natin sa ating sarili, ano narinig po natin unang pagbasa? Sinabi ni Propeta Isaiah sa mga tao, ganun din ang isip nila noong panahon. Noong panahon ni Propeta Isaiah, mga Israelita, ang isip nila, insignificant nila,
wala silang halaga, walang kaguluhan. Sinabi ni Propeta Isaiah sa kanila, Panginoon ang tumutulong sa atin. Panginoon ang tumutulong sa atin. Siguro nag-iisa tayo, walang mga tulong galing sa ibang tao. Sabihin ni Propeta Isaiah, trust to God. Kapag ibigay natin sarili, trust natin sa Panginoon. Dahil ang ating tulong, mga kapatid, Panginoon ang tumutulong sa atin. Bakit ba sinabi ni Propeta Isaiah, ang sarili natin di mapapahiya ang Panginoon Diyos? Mga kapatid, habang nandito tayo, itong banal na pagdiriwag na ito, Palaspas 2025, lahat po tayo hawak ng mga banal na palaspas. Itong palaspas na ito, ginamit tayo kanina ang kanta ng Hosana sa Panginoon. Ngayon, sabihin ng Panginoon sa atin, gamitin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mga salita, sa pamamagitan ng ating mga gawa, purihin natin lagi sa Panginoong Jesus. Amen? Amen? Upang saksya magiging biyaya sa ating buhay. Magsitayo po tayong lahat. Sumasambalataya ako sa Diyos